pinapaabot namin yung aming pagbati po sa inyong lahat. Amen. Merry Christmas po and a Happy New Year. Amen. Alam nyo, bago ko buksan yung telon, no? Kumbaga sa parang, sabi ni Pastor, artista bahin. Anyway, alam nyo, yung nakikinig ako kanina sa mga patotoo, marami talaga sa atin ang dumadanas ng mga challenges. Wala po tayong hindi masasagap na problema. Araw-araw, from the day 1 of 2024, alam natin lahat tayo dumaranas niyan. Hindi po yan lihim sa atin. Bawat isa sa atin nakaka-encounter ng problema. But God never fails. Amen? Parang doon hindi kayo nag-amen. God never fails. Hindi po siya nagbabago sa atin. Kagaya po ng mga inawit natin, God is a sovereign God. God is a faithful God. Amen? Wala pong pasubali. Lahat po tayo, maaaring isa sa atin, hindi nakapagpatotoo dito, but nag-overwhelm yung kanyang heart ng pagpapasalamat sa Panginoon. This 2024 is a blessing year for us. Kahit na anong nangyayari. Kahit may awayan sa politika, may mga sigalot, may mga bagyo, may mga kung ano-anong unos na dumaan sa Pilipinas. God never fails. Minsan sabi ko dun sa asawa ko, kay Sister Edna, sabi ko, I cannot compare. But, parang hindi ko maiwasan, hindi ko kinukumpara ang Pilipinas sa ibang bansa, but minsan, dumarating sa punto, na parang nag-iisip tayo, ano bang nangyayari sa bansang Pilipinas? Kaya nung dumating ako, sabi ko sa mga staff ko, we should pray for the Philippines. We should pray for the Philippines. Huwag po nating tigilan. Sama-sama tayo. Magkaroon tayo ng malayong pagtingin para sa ating bansang Pilipinas. Kasi pag dumarating ka sa ibang bansa, makukumpara mo talaga. But I know God will do something in this promised land of us. Amen? Ito po yung bansa natin eh. Maraming mga kabataan, sasabihin, pag graduate ako, lalayas na ako sa bansang Pilipinas. Because of what? Because of something na nagaganap dito. But I challenge you, Remites, pag-pray natin ang bansa natin. Every day. Palagay ko, mapupuno ang banga ng Diyos sa panalangin natin. At isang araw, tutugunin niya tayo. Amen? Now, ito pong aking topic na hindi pa nagbubukas. Matayaw. Layo na yan. Okay, yan. Seeing life with new vision in 2025. Actually, ito po ay partial topic. Mamaya po, no? Kasi tayo po ay nag-umpisa ng mag-11. Maghapon po naman tayo, di ba? Kasi isang service lang po tayo. But parang konti, Pastor Ton, thank you. Pastor Ton lang yata nag-amen, no? Seeing life with new vision. No? Tingnan natin. Ano ba yung buhay natin ngayon? At ano ba yung inaasahan nating buhay sa 2025? Maganda po nating makita na hindi tayo dapat tumitigil sa ganitong sitwasyon lang. Dapat lagi po tayo nag-i-improve. Because God is an improving God. We are being changed from glory to glory. And God, lagi ko po sinasabi, God never fails. Ano man ang plano mo, susuportahan ka ng Diyos. Sabi nga sa isang patalastas, suportahan ta ka. Hindi po nagbabago ang Diyos sa atin eh. Tayo lang po ang humihinto. If we stop walking, hindi tayo makakarating sa pupuntahan natin.
If we stop speaking, walang makakarinig sa atin. If we stop hearing, wala tayong matututunan. And if we stop thinking, wala tayong maaabot kailan paman. Amen? Alam nyo, yung mga patotoo kanina, it's just a matter of consequences sa mga buhay nila na dumarating. Pero alam nyo, hindi sila tumitigil. Yung nagda-dialysis twice a week. Kapatid, next time na magpapatotoo ka dito, hindi ka na nagda-dialysis. Dahil pinagaling ka na. Because hindi ka natakot magpatotoo. Amen? Yung isang ina na namumuhay bilang ama't ina, God will love you always, sister. Wala po dapat tayong itigil. Minsan sabi ko doon nung nandoon po kami sa ibang bansa, sabi ko doon sa isang kausap naming driver, paano kaya pag ako'y naging presidente ng Pilipinas? Hindi po ako nangangarap nun. Pero sabi ko, pag ako naging presidente ng Pilipinas, ito ang mga gagawin ko. Ilalapit ko ang mga negosyo sa mga bayan. Oh, pero that is just my thinking. Pero hindi po ako natitigil doon. Because I believe God can do an impossible thing. Amen? Kaya hindi po ako politikong tao, pero alam nyo, lagi pong nagbaburn ang heart ko para sa Pilipinas. Nalulungkot ako. Pero natutuwa ako dahil alam ko may pagbabagong darating sa bansang Pilipinas. And that is my vision. Amen? Sabi sa Proverbs 29:18, where there is no vision, the people perish. Sorry. The people perish, but he that keepeth the law, happy is he. Kaya dapat hindi tayo nalulungkot sapagkat meron tayong mga hinahawakang salita ng Diyos. Amen? Sometimes we feel sorry sa mga bagay-bagay sa buhay natin. But don't mind that. Darating yung oras ng panahon na ikaw ay magiging maligaya din. Sapagkat sabi sa Bible, lahat ng bagay ay lilipas. Ang mananatili ay ang kanyang salita. Kaya dapat masaya tayo. Tingnan mo yung katabi mo kung masaya. Baka yan yung mga nagbubuklat na ngayon ng mga wallet na wala ng laman. O kaya yung mga nakatulala dahil dumating ang bill ng credit card. Ano man ang sitwasyon? People with no vision will perish. But he keepeth the law will be happy. Amen? Some definition of vision, it's a bridge from the past to the future. It's the bridge from the past to the future. Amen? It is the eye of faith to see the invisible and the decisiveness to make it visible. Amen? It is the power that causes people to make huge sacrifices in order to become all they can become to God. And it is adapting an action plan that will enable you to move forward in your Christian life. Okay? And then it is the dynamic that enables you to translate your faith and dreams into a new and personal walk with God. It is a combination. Amen? Of your faith and dreams. Sometimes, nawawala yung mga dreams natin. Minsan ako, pinapaalalahanan ako ni Sister Edna pag nagpe-pray. Dad, hindi mo na pag-pray yung ganito. Sabi ko, don't worry. That is my dream. And it will come true.
Huwag tayong magtipid sa pangarap. Nangangarap ka nga lang, nang titipid ka pa. Mangarap ka ng milyon, bilyon. Hindi yung nangangarap ka ng 100 lang. Minsan nangangarap tayo, maliit pa eh. Nangarap ka na nga, maliit pa. Di ba? So, mangarap ka. May kanta niyan. Di ba? Pero ayoko nang kantahin. Baka mamaya makuha ako dito sa worship team. Salamat, Brother Mick. Mangarap tayo. It is different from ambition. Vision is different from ambition. May ambition ka, pero wala kang vision, hindi mo maaabot yan. Amen? Vision is a clear mental image of a preparable future imparted by God to His chosen servant, and it is based upon an accurate understanding of God, self, and circumstances. Sabi yan ni George Barna. Amen? Wala naman pong masama. Kaya, never na hindi po tayo magkakaroon ng vision sa buhay. Never stop thinking. Never stop asking for something. Minsan tumitigil tayo. Kasi akala natin hindi na tayo sinasagot. One of the yung isa dito sa na-interview dito sa topic na to, sabi niya, in 55 years I wait. Kasi pinanganak siyang impartially blind. She wait for 55 years. But he never stopped waiting. He never stopped thinking. He always looking forward. And after 55 years, ni-restore ng Lord yung kanyang mga mata. 2020 vision. A perfect eye. Amen? Minsan tayo kasi parang humihinto tayo. Kayo mga kabataan, kanina nagsisigawan kayo. Pero isa sa inyo dapat tumatayo rin dito. Nagpapasalamat. You are the greatest gift sa inyong mga magulang. You are the power of this church. Kasi kami, palaos na. Hindi pa naman pala. Kasi 35 years old pa lang naman tayo, Pastor Ray. We are here to give advice. We are here to uplift you. Amen? Sight is a function of the eyes, but vision is a function of the heart. Amen? Actually, this is just an introduction. Pero gusto ko punuin ang inyong mga puso. I cannot dream before. But now, I'm so much dreaming. Kasi ang dami kong pangarap. Ang dami kong gustong mangyari. Kaya pagdating ng umaga, pagising ko, Lord, thank you. Dahil yung pangarap ko, hindi pa pinuputol. Buhay pa ako. Amen? Something is wrong kung hindi na tayo nangangarap. May maliit kang negosyo, don't stop. Ako, patuloy nating sinasabi yan sa mga kabataan. Ako, naiintindihan ko ang sitwasyon ngayon. Sabi nga nung anak kong bunso, sabi niya, Dad, iba na kasi ngayon ang generation. Younger ones are not resilient anymore. Konting bagay lang, bumibigay. Konting sitwasyon, nagmumukmuk sa isang sulok. Konting kabiguan, failure na ang tingin sa buhay. No.
God has a better plan. You have a plan in your heart. God has a better plan. Amen? You were placed here to make a difference in the lives of others. Amen? You were placed here to make a difference in the lives of others. The happiest people on earth have lost themselves in a cause larger than themselves. It's time to think of the future rather than to think in the past. Sometimes, yung mga paningin natin, mapandaya yan. Mapagimbot. Naghahangad. Pero pag yan ay galing sa puso mo, it will create something sa mga taong nakapaligid sa'yo. If you are aiming for a bigger things, tingnan mo, anong gagawin mo? Kaya ako, I'm so happy to have Pastor Ton sa side natin. He so much blessed me. Sa mga iniisip, sa mga gusto niyang gawin, nakaka-encourage. You should be an encouragement to others. Amen? Kaya pag nag-uusap-usap kami, hindi talaga maalis sa puso ko na someday, darating yung panahon na yan, na ang bawat isang pangarap ko ay matutupad. Amen? Maghanap kayo ng mga taong katulad ng mga taong nag-i-encourage. Huwag yung nagdi-discourage. Lalo na kayong mga kabataan. Kung may problema kayo, magsabi kayo sa mga magulang nyo. Because they know the answer. Huwag kayong magsabi sa mga kaibigan nyo dahil parehas lang kayo niyan. Hindi ko sinasabing huwag kayong makipagkaibigan. Maganda yan. Pero first things first. Lamapit kayo sa mga magulang nyo. Because they know the answer. Amen? Tahimik na tayo. Sabi sa Isaiah 43, the Lord who bought you and set you free, the Holy One of Israel, says, because of you I have sent to Babylon, and will bring down all their leaders, even the Babylonians, into the ship in which they find joy. I am the Lord, your Holy One, the Maker of Israel, your King. Sabi sa verse 16, this is what the Lord says, who makes a way through the sea and a path through the powerful waters, who brings out the war wagon and the horse, the army and the strong man. They will lie down together and will not rise again. They are destroyed, put out like the fire of a little light. Do not remember the things that have happened before. Do not think about the things of the past. See, I will do a thing, it will begin happening now. We do not know about it. I will even make a road in the wilderness and rivers in the desert. And sabi ng verse 20, the wild animal will honor me, the wild dog and the ostrich, for I give waters in the wilderness and rivers in the desert, to give drink to my chosen people. The people whom I made for myself will make known my praise. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Alam nyo, itong verse na to, nung pinag-aaralan ko to, it will struck my heart. Sometimes, ang dami nating iniisip in the past. Hindi masama, natingnan natin ang mga nakalipas. Amen? Kailangan balik-balikan din natin. Pero do not be stick on that. Huwag po tayong tumindig na lang dun sa luma. Dapat po magpursigi tayo. Amen? Kaya po dito, sabi niya, forgetting the past.
We must forget the past. Hindi ka sinagot ng nililigawan mo, forget it. Marami pa. May bibigay ang Lord na mas mabuti. May isa akong kasamahan sa trabaho, namatay yung husband niya. Lagi niyang sinasabi sa akin, pagka nagkikita kami, nakakalungkot. Ang sakit-sakit sa puso. Sabi ko sa kanya, okay lang yan. Ganyan talaga mararamdaman mo. But never stop thinking sa darating na future. Namatayan ka, that's it. Hindi mo yan pababayaan. Lagi mo yang aalalahanin. Pag pupunta ka ng sementeryo, lagi kang iiyak. Pero pagka lumipas na ang 3 taon at umiiyak ka pa, may problema ka na. If you believe in your heart na ang asawa mo ay mabuti naman ang kalagayan, be happy. Kaya lagi niya sinasabi sa akin, Sir, please pray for me. And I remember one day na sinabi ko sa kanya, do not put your feet in this past. Humakbang ka. Lumakad ka. Dahil darating ang isang araw, you will feel happiness. Makakaramdam ka ng saya because of what happened. God will always carry you. Amen? Forget the past. Huh? God was about to do something new. Alam niyo, itong verse, balikan ko lang po yung verse 18 na yan. Ha? Sa Tagalog, sabi niya, bago ko po ito basahin, sabi doon sa verse 18, nang binasa kong verse, pero huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan. Sabi ng verse 19, dahil bagong bagay na ang gagawin ko, ito'y nangyayari at nakikita na ninyo. Gagawa ako ng daan at mga bukal sa disyerto. Pag tinignan nyo yung top ng verse na to, nandito po yung pag dumaan tayo sa apoy, hindi tayo masusunog. Pag dumaan ka sa ilog, hindi ka malulubog. Amen? That is the promise of God. Kaya, tama na ang mga kwentong nakalipas. Kaya sabi niya, God was about to do something. Amen? God will make a way. He is the God of new things. We get caught up in the old things and it is important to remember God's past deed. But we do not have to live there. Na natin pamuhay yung luma. Kaya minsan dyan nasisira ang mga Kristiyano. I experienced that. 18 years ako nag-backslide. Why? Pinamuhay ko yung lumang buhay. Hindi ako pumorward. Hindi ako humakbang pasulong. Nangyari sa akin, humakbang akong paatras. And for 18 years, mabuti na lang, nag-survive ako. Mabuti na lang, nandiyan ang Diyos. I remember the word of Pastora says, pasalamat ka sapagkat nataniman ka ng salita ng Diyos. Pasalamat ka dahil yung salita ng Diyos nandyan sa puso mo. Kaya I remember the word of God na all things will pass but the word of God will remain. Sometimes we live on the past. I challenge you, brothers and sisters. Tama na po yan. Tama na po yan. Let us seek God for today's grace. Amen? Sabi ko nga, if we stay in the past, we tend to get prideful.
But new experience are always humbling. God stretches us. Papatakin ka ng Diyos. Because God's for today's grace, not clinging anymore to the last year miracle because there is more. There is more. Papatakin ka ng Diyos. Nakakaranas ka ngayon ng kaganahan, ng kasaganahan. Don't worry, meron pa. Nakakaranas ka ng kagalingan ngayon. Don't worry, meron pa. Nakakaranas ka ng kapayapaan, it will never stop. Magiging mapayapa ka pa lalo sa darating na taong 2025. Amen? Yumayaman ka, payayamanin ka pa lalo. Umuunlad ang negosyo mo, uunlad pa lalo. Amen? It's up to you kung paano mo yan titingnan. It's up to you kung paano nyo siya i-handle. It's up to you kung paano nyo siya palalaguin. All of these things is God's promises. But it is nasa inyo po yan kung paano nyo siya i-handle. Amen? We should strive for the new things. Nung sinasabi ng Diyos na may gagawin siyang bago, sa verse 19, na mararamdaman na natin, makikita na natin, we should strive for that. Huwag yung pangarap lang. Dapat gawin natin. Subukan natin. Nung nagtitake ng exam yung bunso ko, bilang teacher sa high school, daming sumabay ng mga gawain niya. No? Kaya nung lumabas yung result, she passed the exam. Sabi ko, "Nak, congratulations. I have 3 kids. Hindi na pala sila mga kids. Oh. The 2 are very successful businessmen. And yung bunso ko na mag-apply sa work, hindi naman siya masyadong nahirapan dahil natanggap kaagad. He never stopped. She never stopped. Pagkatapos ng exam, hindi siya natapos doon. Kaya ako encourage every young ones. Never stop dreaming. Masarap mangarap. Masarap matupad ang pangarap. Pero kung hindi ka hahakbang, kung hindi ka mag-strive for the new things, never na mangyayari yan sa buhay mo. Tayo po ng mga tatay at nanay, huwag tayong malimit din sa mga bagay-bagay na natatanggap na natin. We should strive for new thing. Kausap ko yung HR director ko sa head office. Sabi niya, "Orly, okay ka lang ba?" "Okay lang naman, sir." "Wala ba masyadong problema?" "Marami." Pero, hindi tayo dapat sumuko. Maraming challenges. Kabi-kabila ka ako ang problema. Next week, kako may kaso akong haharapin sa DOLE. Next Monday ka ako, pupunta ako ng NLRC. Pero, lahat po yan, kakayanin. Why? Because I believe God will help me. Wala po namang imposible sa Diyos eh. Diba? Sabi ng mga tao doon, "Sir, for the first time, nangyayari na ito ngayon, ang saya. Nararamdaman na namin na may HR." Why? Pagpasok mo sa isang lugar, because you are a Christian, grabe ang pagpapalang maralasap nila mula sa iyo. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Diba? Kaya wag po tayong tumigil. Never stop striving. Minsan may mga pangarap tayo, isang beses pa lang natin inisip, hindi na natin nakuha. Ang sasabihin natin sa sarili natin, nakakapagod na. Ayoko na. Isang beses pa lang, umaayaw ka na.
What will happen? God is a gentle God. Hindi kanya pakikialaman. Yung help ng Lord, hindi mo yan makukuha kung hindi ka na makikilos. Kaya nga may kasabihan, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. It is true. Kasi kung hindi ka kikilos, alam ka namang, huwag ka maging one tamad na inaantay ang bayabas na bumagsak. Nakatulugan, hindi bumagsak sa bibig, sa noo. Nagkabukol pa. Never stop. Alam niyo, dito pa lang sa pinag-uusapan natin, siguro, ano ko na sana naman, mas, maano tayo, no? Tawag nito, ma-encourage tayo. No? God delight in doing something new is a very good thing for us. Napakasarap isipin. May Diyos tayo. Na dakilang ama natin, na every time, pwede niya tayong pagpalain. With God, the new thing is always the thing needed now that allows us to get to the place He has called us to. Kabataan, gusto mo mag-apply, magkaroon ng magandang trabaho, nag-i-strive ka sa pag-aaral, nangangarap ka, mararating mo yan. Mga kabataan, tahimik eh. Para kayo maniwala. Wag po tayo na mag-isip ng hindi natin kakayanin ng isang bagay. Gusto ng Diyos na marating natin kung ano man ang gusto natin. Kaya minsan sinasabihan ako ng mga staff ko, Sir, bakit ka tumagal ng 43 years sa work? And now, continuously working ka pa din. Ano po ang sikreto? Sabi ko, masaya ka? Yes, sir. Pagtatagal ka. Pag malungkot ka at napapagod ka madalas sa trabaho mo, hindi ka tatagal. Dapat masaya ka. And you think, lagi ka nag-iisip, anong pwede kong gawin na improvement? Kaya pag ako'y nag-iikot sa trabaho, sa loob ng kumpanya, lagi akong nag-iisip. Lagi kong tinatap yung mga head. Bakit hindi nyo to gawin? Mas maganda to. Bakit hindi nyo to ayusin? Mas magiging maganda yan. Bakit hindi nyo to gawin? Mas magiging maganda ang operation. Minsan nangingialam ako sa operation. But I do believe God is giving wisdom. Binibigyan ako ng karunungan ng Diyos upang matulungan ko yung kumpanyang pinagsisilbihan ko. Amen? God want us kung saan man niya tayo gustong dalhin. Pag dinala ka niya doon, hindi ka niya pababayaan. Remember Jacob, nung inutusan niya si Jacob, pumunta ka doon sa lugar na yun. Sa lugar ni Laban. Pinabayaan ba niya si Jacob? Everything na inisip ni Jacob, nagaganap. Gusto niyang magkaroon ng mga mga bahid na kulay, yung mga hayop. Anong sabi niya? Lahat kayo titingin dito. Gusto niya magkaroon ng tatak, yung mga hayop. Lahat kayo titingin dito. At nagaganap ang lahat ng bagay. Nung inutusan niya si Joshua during the famine day, ano sabi niya? Magtanim ka. Buhayin mo ang lahat ng mga balon. And he was one of the richest person in the Bible. Po tayong tumigil. Kung saan tayo tinawag ng Diyos, gusto mo maging doktor, gusto mo maging, wag kong doktor. Doktor po, doktor. Hindi kong doktor. Ha? Gusto mo maging accountant, go ahead. Gusto mo maging magaling na teacher, go ahead. Gusto mo maging magaling na businessman, go ahead.
Kung saan ka ilalagay ng Diyos, patitindihin niya at patatatagin niya ang katayuan mo dyan. Amen? God will act as God, amen, has done in the past because God remained consistently committed to act of deliverance. God will do a new thing because God is always taking people to surprising new places. Oh, hallelujah. Alam nyo, pag pinag-aaralan ko to, sabi ko nga, God will bring me to a new place full of surprises. Amen? Kaya pag namamasyal kami nila Pastor Ton, nila Pastora Ces, dun sa kanilang bayan sa Isabela, na-amaze ako. Habang ako'y na-amaze, nangangarap ako. Habang nangangarap ako, iniisip ko, isang araw, magaganap ang mga bagay nito sa buhay ko. Amen? At the age of 62 next year, marami pa. Marami pa tayong pwedeng gawin. Even sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi ng isang kapatid natin dito, hindi pa tapos ang panahon ko. Gagamitin pa ako. Tayo ba, inisip niyo yun? Nagagamitin pa tayo? One of my project next year is to bring the Bible study sa loob ng pagawaan, kagaya ng inumpisahan ni Pastor Ces. Naghahanap na ako ngayon ng mga kapatiran doon. But siyempre, being part of my work is to develop somebody. Amen? Alam nyo, kaya sinasabi ko nga, marami pa tayong dapat gawin. Sabi sa Philippians 3:13-14, Brethren, I count not myself yet to have laid hold, but one thing I do, forgetting the things which are behind and stretching forward to the things which are before. I press on toward the goal unto the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Etong verse na to, God wants you to have a fresh start. Amen? God wants you to have a new beginning. God wants you to do something new in your life. Hindi ba tayo natutuwa? Aren't you glad na may Diyos tayo na nagsasabi niyan sa atin? Huwag kang tumigil. Ano sabi niya doon sa mga Israelites during the Egypt time? When the Egyptians are running down, no, para habulin sila. Ano sabi niya? Huwag kayong matakot. Ako ang Diyos na magliligtas sa inyo. Kaya nung bumuka ang dagat na pula, ano sabi niya? Tawid. Tumawid kayo. Huwag kayong tumigil. Kaya ang setback minsan, pag sinabi ng Diyos, huwag kang lumingon, lumilingon tayo. Kasi ayaw natin pabayaan yung nakalipas. Like yung asawa ni Lot. Ano sabi niya? Takbo. Huwag kayong lilingon. Lumingon yung asawa niya, ano nangyari? Naging pillar of salt. O pillar of salt. Pag sinabihan tayo ng Diyos, move forward, move forward. Kaya, napakasarap magsabi sa inyo niyan, sapagkat yan po ay naranasan ko. Nung sinabihan po ako ng ating mga leader dito na move forward, nag-move forward ako. And now, God's not yet finished with me. May gagawin pa ang Diyos sa buhay ko. Amen? At may gagawin ng Diyos sa buhay. God wants you to have a fresh start, have a new beginning. Yan po ang sabi ng verse na yan. No? Okay?
God is far more interested in a future plan than He is now. Gusto ng Diyos, may marating ka pa. Sabi natin yung 2024, okay na ako, masaya na ako. Kasi nagka-baby na ako. Alam mo, naumpisahan na bukas ang womb mo, sister. Next year, you have a baby again. Huh? Dahil pag nagbukas ang Diyos, bukas na bukas. At kailanman, hindi nagsasarado ang Diyos. Kung nangangarap ka, bubuksan ng Diyos ang lahat ng pagpapala para sa'yo. Have a fresh start, yan ang gusto ng Diyos eh. Have a new beginning. Kaya ako, hamon ko lang sa lahat. Huwag po tayong tumigil. Amen? God wants you to do something new in your life. Mag-isip tayo. Kung dati nagtitinda ka ng bola-bola, dagdagan mo na ng something, no? Tokwa. Susunod, lagyan mo ng baboy, tokwa at baboy na yun. Susunod, maglagay ka na ng mga gara-gara pong inumin. Napagkatapos nila kumain, may inumin silang sago. Diyan po nag-uumpisa sa maliit. Lagi kong pinagmamayabang yung start namin ng mag-asawa. Si Sister Edna, masipag yan. Pag nakakita ng bultong crackers, yung peace crackers sa isang pamilihan, kukunin lahat yun. Tapos dadalhin sa bahay, ire-repack namin ng maliliit. Tapos pagdating niya sa opisina, bibigay niya sa mga table. Puwersahan. Di po, joke. Nakikiusap naman. Bumili ka. We start small. Nag-catering din po kami. Start small. But God gave us yung isa sa pinakamaganda. Binigyan niya kami ng generics pharmacy. And that's the start. Now, we have our own hardware. Unti-unti. Huwag tayong, sabi ko nga, mangarap kayong malaki, pero start small. Hanggang sa dumating yung punto na matutupad yun na yung pangarap nyo. Amen? Kasi minsan ayaw din ng Diyos, huwag kayong tumaya sa loto. Loto. Alam niyo ba yung loto? Ang dami nagdalasal. Kung 70 million ng Pilipino, 35 million nagdadasal, sana manalo ako ng loto. 35 million kayo, isa lang dapat manalo. Mangarap kayo ng mga negosyo. Mangarap kayo ng magandang trabaho. Mangarap kayo na makatapos kayo sa pag-aaral nyo. Amen? Forget about your past. Forget about the former things. Look at the new things I'm going to do. Paulit-ulit ko pong sinasabi to sa inyo because that is a challenge to me. Paano ko ba kakausapin itong mga empleyado na to? Na konting sakit ng ulo, absent. Sumakit ang tiyan ng konti, absent. Nung araw, masakit na ang mga paa namin, masakit na ang ulo namin, pasok pa din. Ganun na po pagkakaiba ng mga kabataan at ng mga matatanda nung araw. Makakapag-testify dyan yung mga may edad na rin sa atin. Amen? Let's talk about how to make a fresh start. Amen? Sabi kanina, forget about the things in the past. Let us start now. Amen? Stop making excuses. Yan po yung number 1. Stop making excuses. Amen? Sometimes, marami tayong mga excuses sa buhay. Kaya hindi natin nararating yung ating sitwasyon o yung ating gustong pangarapin. We have to stop making excuses and blaming other people and circumstances. We need to stop seeing ourselves as victim of our circumstances.
Kalimutan nyo na yan. Life of other people, maybe it's hurt. Nasaktan tayo. Nag-fail tayo sa ating pag-aaral. There is always a second chance, a third chance, a fourth chance, a fifth chance, 6 chances. Napakaraming chances ang binibigay ng Diyos. Amen? Kaya kayo mga young generation, I can say this, you are the strongest soldier of the Lord. Naniniwala ba kayo doon, mga kabataan? Kanina, ilan ang kabataang nagpatotoo dito? Umiiyak yung isa sa katuwaan. Because of the blessing ng Lord. Napaka-simple. Pinag-pray niya na walang mangyari sa kanyang mga kamag-anak papunta rin sa Pilipinas, and it happened. Because why? You're the strongest people of the Lord ngayong panahon na to. Kayo mga kabataan. Even sa bansa natin, kayo ang nagdadala. Kayo ang mga bumoboto. Almost 65% of the voters now are kabataan. Mga young people. In your hand, the future of this country. Kayo po ang magdidikta ng bansa. Kaya sinasabi ko lang sa inyo ngayon, because you are the strongest soldier of the Lord, gamitin niyo po yan sa lahat ng bagay. Amen, mga kabataan? Tulog na. Huh? Sa pagsisilbi natin sa ating church, kayo din po yung kailangan namin. Sabi ko nga kanina, we are only the advisor. We are only your leaders, but you are the future leaders of this church. Amen? Do not make some excuses. Ay, hindi ko pa yan kaya, Pastor. Kailan pa yan kakayahin? Amen? Stop making excuses. Be persistent. Be open to learning new things. Be confident in your abilities. Sometimes yun yung nagiging problema. Akala natin, hanggang doon na lang tayo. Wala na. Wala na ako ibubuga. Pero marami ka pang ibubuga. Say amen to that. Number 2, or letter T. Take an inventory of your life. The apostle says on Galatians 3:4, you have experienced many things. Were all those experiences wasted? I hope not. Let's learn from our mistake and misfortunes. Take inventory. Ano ba nangyari ng taon 2024? We need to evaluate our experiences in 2024. Ano na bang naganap? Saan ba ako nagkulang? Ano bang dapat kong gawin? Anong adjustment ang dapat kong ayusin? Yung filing ko ba sa opisina, hindi tama? O sa 2025, ayusin ko na yan. Take an inventory. Yung pakikipag-usap ka ba sa magulang ko ay tama? Na minsan, mas mataas pa ang boses nyo sa mga magulang nyo. Yung pag-aalaga ko ba sa mga anak ko ay ayos? Take an inventory. Sa negosyo ko ba, maayos ko bang tinatrato ang mga tao ko? Ang dami. Etong 2024 po is a time before the end of this year, make an inventory of your life. Dahil ito, makakatulong ito pagtawid ng 2025. Nakakatulong yan. Nangungopya ba ako sa mga klase ko ng 2024? 2025, hindi na ako mangungopya. Magkokodiko na ako. Madami. Huh? How do I treat my friends? How do I treat my relatives?
Ilan ba yung napagsabihan ko ng salita ng Diyos? 2. Next year, gagawin kong 4. Make an inventory. Para malaman po natin anong gagawin natin for 2025. Amen? Sometimes, yung mga failures natin, it troubles us ng 2024. Kasi parang ayaw na natin umusad. Nagkaroon ka ng pagkakamali ngayon 2024. Don't mind it anymore. There's a second chance on 2025. Nag-fail ka sa pag-aaral mo ngayon 2024. Next year, meron pa. Kahit naman 10 taong ka sa high school, pwede na. Amen? Kung ang pag-aaral before ay 6 plus 4 plus 4 is 14 years, ngayon kahit 20 years, mag-aaral ka pa. Walang magpipigil sa'yo. Kahit na 4 na taong ka na sa grade 6, sige lang. Kahit 5 taong ka na sa 4th year college, 4th year high school, sige lang. Wala namang makikialam sa'yo eh. Pag sinabihan ka, ang tagal mo na dyan, minamaster ko yan. Di ba? Ang tagal mo na sa 2nd year college ka pa rin hanggang ngayon. Papalit-palit ka na ng course. Sorry, brother. I want to master them all. Jack of all trade ako eh. Master of none. Diba? Huwag kayong tumigil. Huh? Failure is life's greatest teacher. It builds your character and humbles you. Failure is suspended success until the right moment. But in the meantime, you must work hard, think hard, and be consistent. Remember, nothing can defeat a person who refuses to give up. Sabihin mo sa katabi mo, don't give up. Lakasan mo, baka na tutulog na yan. Huh? Don't give up. Sometimes yan yung failure ng tao. Madali siya mag-give up. May nililigawan ka, binasted ka, don't worry. Padalahan mo ng chocolate at rose. Pagkatapos sabi mo sa kanya, give me a second chance. Huh? Meron ka naman nagugustuhang lalaki, ayaw kang ligawan. Maglagay ka ng pabango, Jo Malone. Huh? Ibuhos mo lahat. Parang ginawa sa Panginoong Yesus, no? Binuhos lahat. Humalimuyak. I told you, hindi lang lalaki, ang isang lalaki lalapit sa'yo, lahat ng tao at papalitan ka ng damit. Masyado kang mabango. Number 3, yung act in faith, no? We have to launch out into new territory. If we want to change our circumstances, it takes faith. Jesus said, according to your faith, it will be done to you. Matthew 9:29. Amen? Lahat po. We should act in faith. Amen? Faith without action is dead. Yun din naman ang katapatan niyan. Di ba? Yan ang katapat niyan. Kaya sabi niya dyan, if we want to change our circumstances, it takes faith. Jesus said, according to your faith, ano bang pinapanampalatayanan mo, kapatid? Ano ang gusto mong maganap ng 2025? Ano ang gusto mong maabot ng 2025? Act now. Amen? Huwag tayo magpabaon sa buhay natin. Actually, that is a very simple statement. Very powerful. We tend to get out sa buhay natin. Walang direksyon. Give direction to our life. Bigyan nyo ng direksyon ng buhay nyo. Kung medyo paliko-liko kayo, hindi ko sinasabing hindi pare-parehas tayong perfecto. No. Sometimes, lumiliko ang buhay natin. But God can change us. Amen? Letter R, refocus. Sabi ni Solomon, the wise man Solomon said in Proverbs 4:23,
Be careful how you think. Your life is shaped by your thought. The way you think determines the way you feel. And the way you feel determines the way you act. Kung ano iniisip mo, kung anong gusto mo mangyari, magaganap. The way you think determines the way you feel. Kaya sabi ng isang kapatid natin, tuwing makikita niya yung kagalit niya, galit na galit siya, ngayon hindi na. Kasi inisip mo yun, na hindi na ako dapat magalit. Kaya nag-act ka. Amen? Ang kulang doon, kapatid, sa pagsalubong nyo, kamayan mo. At sabihin mo sa kanyang, pinapatawad na kita. Hindi yung, pinapatawad na kita. Iba yun. Dapat may lambing. Amen? The way we think is the way we feel. Amen? And the way you feel determines the way you act. Remember, this season of Christmas, this New Year, is a great things for us. Amen? Last, in 2025, let's trust God to help us succeed. Let's depend on Him. We don't need to depend on ourselves. Amen? We don't need to depend on ourselves. We already proven that we can do it on our own. Hindi natin kaya. Ang Diyos lang may kakayahan. Kaya pagtulungan natin, katulong natin ang Diyos. Gusto natin magkaroon ng marami pang mga satellite churches, ang Remites, dito sa Marikina, Antipolo, Pagray, whatever. Pagtulungan natin. We are one church. Magkakasama po tayo. Kung ano po ang plano ng Pagray, plano yan ng main church. Kung anong plano ng Antipolo, plano yan ng main church. Kung anong plano ng Concepcion, plano yan ng main church. It always start here. Pagtulungan natin. Amen? Wala po tayong dapat gawin kundi magtiwala lang sa Diyos. All our plans, kahit plano nyo sa mga pamilya nyo, kung wala ang pagtitiwala sa Diyos, wala po yan. Amen? Kung wala po ang mga bagay na yan, wala po ang bagay na yan sa Diyos. Maliit lang yan. Amen po ba doon? Sabi sa Isaiah 26:4, trust in the Lord forever, for the Lord God is an everlasting rock. Sabi sa Psalm 125 verse 1, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. You cannot be moved. Basta po yun ang pinagtitiwalaan nyo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. You cannot be moved. Dumaan ka man sa gitna ng ilog, hindi ka malulunod. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka masusunog. At ang apoy na yan ay walang magagawa sa iyo. Because God is with you. Amen? Kaya, mga kapatid, ano pang inaantay natin? Ano bang gusto nyo mangyari? Sa 2024, you have setback. You have worries. You have problems. Ang dami. Pare-parehas tayo. Ang dami nating dadaanan ng mga pagsubok ng 2024. But don't mind it anymore. Don't mind it anymore. You have a better future in the hands of God. Amen? Start changing now. Trust in the Lord. Amen? May natutunan po tayo.